Ang House Prosecution Panel, mga kabombo, ay sinabing Senado ang lumabag sa konstitusyon at tiwalang sa publiko ay mauunawaan itong sitwasyon. Kaugnay naman ng naturang mga proseso, ilang mambabatas ay nagbigay pa ng kanilang mga pahayag ukol sa ginawa ng panig ng Senado. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si Iloilo Representative Lawrence Defensor na miyembro ng 11-man House Prosecution Team na malinaw na pagsagasa sa ating saligang batas ang ginawa ng Senado na ibalik ang Articles of Impeachment para litisin si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Ayon kay Defensor, hindi lamang ang prosecution ang apektado sa ginawa ng Senado, kundi binaliwala ng Senate Impeachment Court ang desisyon ng 215 congressman na bumoto pabor sa impeachment at litisin ang pangalawang Pangulo. Paliwanag pa ng kongresista, walang jurisdiksyon ang senator judges na magbotohan at magmusyon kung uusad ang impeachment trial. Ipinaalala ni Defensor, mali na nagbotohan sa motion para ibalik muli sa Kamara ang articles of impeachment. Ayon kay Defensor, ang depensa o prosecution ang dapat magmusyon sa harap ng Senate Impeachment Court at saka pa lamang pagbobotohan kung aaprubahan o i-deny ang motion. Ayon naman kay Batangas Representative Jervil Luistro na magbibigay ng pahayag ang House Prosecution Panel pagkatapos nilang magpulong. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, nagsisimula na ang pulong ng 11-man House Prosecution Team dito sa Kamara. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Jervil Luistro. As the prosecution team will be meeting, discussing, and acting as a team. No? So we anticipate that after the mass, we'll be holding a meeting, and perhaps after the meeting, we will do the press. Sa panig naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na hindi nirespeto umano ng Senado ang konstitusyon. Ayon kay Sandanya, pinili na mga karamihan sa mga senador na itakwil ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sa panig naman ni Congressman-elect Chel Diokno na ang pagremand ng Senado sa Articles of Impeachment sa House of Representatives ay malinaw na pag-aabandona sa ating saligang batas. Giit ni Diokno, malinaw sa konstitusyon na kapag na-transmit na ang Articles of Impeachment na ang nakalagda, at least 1/3 na miyembro ng House ay agad itatrial ang kaso. Paglilinaw din ni Diokno na hindi dapat i-certify na dahil ang pagbibigay ng Articles of Impeachment sa Senado ay malinaw na isang certification. Naniniwala naman ang papasok na ang bagong kongresista na hindi papatay ang impeachment. So sa ngayon, aabangan natin, Bombo Dennis, ang magiging pahayag ng House Prosecution Panel pagkatapos nilang magpulong. Live mula dito sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!